Hello. So, simulan natin yung example ng paggamit nitong ating concept ng analyzing of doubly reinforced beam. Okay, so sinabi natin na i-assume muna natin lahat nag-yield. Tapos, kapag opo, yan, may category 1 tayo na pagkuha ng design moment. Category 2, kapag hindi nag-yield yung compression, yung tension nag-yield. And kapag yung tension hindi nag-yield, tapos yung compression nag-yield. So, sample number 1. Okay. So, meron tayong beam na 400 yung lapad, effective depth 600, tension bars, AS, 10 na 28. So, pansin nyo given yung mga tension and compression bars. So, 428. Disclaim ulit, as if yung tension ay nasa ilalim, no po, positive moment. So, D prime is 60. So, from compression fiber down to the centroid of AS prime. So, calculate the design strength of the beam using FY415 and FYC21 megapascal. Simulan ko sa pagkuha ng beta 1. So, yun. 0.85 lang ang 21. Kuha ko ng area ng buckles. So, ay, hindi pa naayos yung effects. Anyway, so, pause muna. Alisin ko muna. Okay, tuloy natin. Pasensya na. Anyway, AS, kukuha ng buckles natin. So, ito na yung uh, area ng given natin, okay, na bakal na 965 para sa AS, 7845 para sa A prime S. So, i-assume natin daw na lahat ay nag-yield muna, ibig sabihin, equal sila sa FY parehas. Okay? Therefore, manguha tayo ng equilibrium equation from CS to T2 kasi ang goal natin is to find, okay, the AS1. Okay? So, ay sorry, AS2. Okay? Ay mali, AS1. Okay, AS1. Okay, AS1 kasi may AS prime ka nga na pwedeng equal sa AS2. Since inassume mo na equal si A prime S tsaka si FS, so therefore, equal din silang dalawa, A prime S tsaka AS2. So you can get AS1. And we have AS1 as 1176 pi. So itong ginagawa natin, assumption pa lang. So now, may AS1 ka na. So probably ang gagawin natin is to solve for A and C. This is the first time we will solve A and C. So para makakuha ng A, kumuha ka ng A doon sa equilibrium equation ng CC, 'di ba? Yung merong A, 'di ba? CC tsaka T1. Yung merong A, 'di ba? 0.85 FRC AB, AS1 FY. So dahil kinuha na natin yung AS1, so meron na tayo dito ilalagay. Then dahil trinit natin na FS sana yung T1, 'di ba? Na nag-yield FY na to. Okay? Substitute. Then we will get A 214.74. Tapos makakakuha na tayo ng C using the beta 1 relationship. So A over beta 1. So we have 252.63. So hanggang dyan lang. So ngayon, dahil may C ka, ang ang ano mo, ang tawag dito, ang target mo ngayon is to check your assumption. So, yan na nga. Para malaman natin kung category 1 ba yan, 2 or 3. 'Di ba? So, sana lahat nag-yield para hindi ka na uulit. Parang ganun yun eh. So, paano ma-check using uh, ductility check yung ating Fs and Fs prime formula. So, Fs muna. So, we have 600 D minus C over C. Substitute. Then, you'll have 824.998. Okay? Naalala ko to eh. Wait lang ah. Nagkamali yata ako ng calculate dun sa problem ng una. Yung dumiretso ako ng FS kasi ito yata yun. Pasensya na sa CalQ. 999 yata lumabas dito ang taas. So ito yung tama actual FS ano. More than 1,000 pa rin naman siya. So paki ano na lang. Correct. So balik tayo. Naalala ko lang. Okay. So we have here. Yeah. So F prime S naman is, yeah, 600C minus D prime over C. Yan, natagalan ako no sa pag-send kasi talaga inisa-isa ko pa itong i-type, no? So, para mabilis na lang tayo mag-discuss. So, yan. So, D prime is 60. Okay? So, we have 457.5. So, next. So, if we check that, Fs is more than Fy. So, then,
F prime S is more than Fy. So, masaya dahil our assumption is okay, is correct. Therefore, paninindigan na natin itong mga nakuha nating A and C. Hindi na tayo kukuha ng bagong C or A. So, yan na yun. Therefore, I can now direct to design my MU because these are all yielding. Okay? It really yields. So, for reduction factor, kunin lang natin yung reduction but our FS, though it yields, tension yields pero less than 1,000 siya. So, transition region tayo. Ganun lang naman yun. So, then substitute the values. FS, the actual FS is 824. So ito na yung sinasabi ko sa inyo na pag nag-analyze tayo, hindi na 800. No? Hindi na siya maximum range eh. So, mababago na. So we have 0.825 final reduction. So if we use that to our design moment, yan, ito yung formula ng design moment, the summation of mu1 plus mu2. So ilagay mo lang yung moment equation ng mu1 and 2. So, depende sa'yo kung anong gusto mo, kung tension moment ba o compression moment. Balikan nyo lang yung diagram, no? But this time, ang gagamitin ko muna ay yung tension moment. Okay? So, T1 tsaka T2. Okay? May reduction. Tandaan, may reduction. Kasi MU na yan. So, substitute. T1 is AS1FY. Why? Because FS sana yan, kaso FY na nga. Kasi nga, nag-ano na siya, nag-yield na siya. Tapos 'di ba AS2, sorry for this, meron tong mali. Hindi to F prime S kundi FS kasi T2 yan eh, hindi siya CS, no? Okay. So balik natin. Yan, FS. Pero FY na rin yan kasi nga FS is equal to FY na. Okay? So, yun lang. Itutukan nyo mabuti yung mga FS natin, ha? So, yan. FY na rin to. Ganun lang yan. Yan. So, kaya pansin nyo, sinubstitute ko na lang yung AS1. Yan. Yung nakuha natin kanina. Tapos yung reduction natin no, is 0.825. Yan. Tingnan nyo na lang yung pagkakasap. Yan. Therefore, we have 1078, 501.089 Newton millimeter or in kilonewton meter is 1078.501. That's example number 1 for yielding. Lahat nag-yield. Parang gano'n. So, anticipate natin yung isa. Yung problem number 2, malamang may hindi na nag-yield dito. So, binago ko na yung given like yung B is 300, effective depth is 350. So, medyo kwadrado, no? So, tension bars 428, compression bars is 228. Yan. Binago na rin yung F prime C. So, okay to. So, next, let's start with the beta 1 again. Okay, kuha tayo ng bagong beta 1 kasi more than 28 yung F prime C. Then, kuha tayo ng area as usual. Yan. Then, assume all still yields. So, para makakuha tayo ng AS1 at magamit tayo ng AS1 sa pagkuha ng A and C. Ganun lang. So, 392 yung AS1. 392.5. So, to solve for A, CC and T1 again will equate. And then, substitute. We have 55.538 mm. Napakaliit yan. Okay? So, parang sinasadya na maging ano to, compression still yield. Does not yield. Okay? So, 0.8530 and 300. Okay? And then C. Okay? 66.456. Okay? So, parang pinakargang mabuti doon sa compression bars. Okay? Kaya hindi masyado malaki yung ano mo, yung depth of compression block. Di ba? Maliit eh. So, finally, we have FS to be checked, no? And substitute D, 350. Substitute C. Okay? And we have 2,559, a very large number for steel, tension steel. So, this is yielding. More than 1,000 din siya. Tapos, yung F prime S mo, kinawawa. 58.29. Therefore, less than FY. No? So, our FS is okay. Good assumption. So, nag-yield. Pero yung F prime S hindi nag-yield. Less than siya. So, assumption is not correct. Therefore, you need to get the new A and C. Ganun yun. So, dahil hindi nag-yield si compression, equal lang siya sa sarili niya. So, ang sarili niya ay yung 600 C minus D prime over C. Pero hahanapin niyo po yung bagong C, yung actual C talaga. Hindi ito yung actual niya kasi ito yung A and C nang inasumong nag-yield lahat. Pero dahil hindi, kuha kang bago. By sum upping T is equals to
sum up mo yung CC plus CS, okay? Which is equal to T. Okay? T as a whole, no? So, AS, FS. Okay? FS, walang problema sa FS kasi nag-yield eh. Pero yung F prime S is i-account natin tong actual niya. So, kailangan mo i-substitute yan. Yung CC, sa ulo niya lagi yan, compression force yan eh. 0.85 F prime CAB. Pero si A dito, it will be beta 1 C. Para makakuha ka ng isang unknown lang na C. Okay? So, substitute na yung values. Yan. So, yung AS mo is the total, 7845. Yung FY mo is 345. Okay? And so on and so forth. So, yung ating beta 1, ano yan yun? Okay? So, yeah. Okay? Malinis. So, yung C natin ngayon is 92 pala, 0.375. Para masatisfy natin yung ito. So, para kang nagpapanibagong assumption na ito dapat ang mangyari. Parang gano'n. So, si A mo ngayon ay 77 pala. So, ngayon, ang susunod na step dyan is to check again. Okay? Sa bagong C. Okay? So, yan na yung actual FS mo. 1673 pala. Okay? Ano ba yung una natin nakuha? 25. Yung pala, 16. Wherein, tama na yung assumption mo. TS really yields kasi more than FY naman talaga siya. So, yun na yung actual mong FS. So, acceptable na ngayon si C. So, tapos, nag more than 1,000. So, reduction will be 0.9. While your F prime S is 92 na, no? Ayan, C 92 minus 60 over C. So, this time, ito na yung actual mo F prime S. Therefore, that is really less than Fy and it is really doesn't yield. So, assumption is correct na tayo dito. Okay? Ibig sabihin na na-found na natin yung dapat na C para masatisfy yung nakita nating condition kanina. Therefore, pwede na tayong mag-solve ng design moment. So, hindi na naman to na bago. Again, MU1 plus MU2. Pero, mamimili ka compression moment o tension moment. Pinagsama. So, this time, isagot ko yung dalawa para makita nyo kung paano. No? So, for the sake of the lesson. Yan. So, ngayon, try ko muna sa compression moment. So, si CC, yung first diagram yun, yung may ganito. Yan. Yan. So, ano to? Ito yung sa C, tapos ito yung sa CS. Yan. So, pagsamahin ko sila plus, no? Yan yung MU1, MU2 sa compressions muna. So, okay. So, ngayon, 0.85 F prime CAB, CC. Okay. SCS is A prime S, F prime S. So, moment arms are defined. So, reduction. Reduction 0.9. Okay? Ano lang ba ang wala akong ano dyan? Yung A. Ano na bagong value ng A? Okay? 77.226 sabi kanina. And yung A dito rin, pansin ninyo yung F prime S, oh. Hindi siya FY eh. 210 eh. Ayun siya. Kasi hindi nga nag-yield. F less than FY siya. So, dapat ang gagamitan mo, F prime S pa rin. Yung sarili niya. Unless it's greater than FY. So, yeah. Finally, we have 233.155 kilonewton meter. So, yeah. And as I said, natin sa tension naman. So, pag nawili tayo sa tension talaga, no, tension moment, sabay-sabay naman tayo nung umpisa pa lang, nagte-tension na tayo, di ba? Meron nga lang konting kompromiso dahil ang T1, pinagsamang T1 at T2 is relying on AS1 at saka AS2. Pero pareha silang FS actually. Pareha silang FS yan eh. Okay? But sabi natin kanina sa tension still really yield. So nagiging FY lang siya. No? Pati dito sa kabila. Okay? Nag-yield naman parehas eh. Ang tanong, ano ngayon yung AS1 mo at saka AS2? So bago mo gawin to, kapag talagang tension moment ang gagawin mo, kumuha ka naman ng bagong AS1 at AS2 mo. Nabago sila yan kasi hindi nga equal si F prime S and FS eh. Hindi sila equal, no? Therefore, to compute for AS1, okay, and 2, so, makukuha mo yun sa relationship nilang dalawa. Diba, pinakita ko na sa inyo to. Yan. So, pag equal si F prime S at saka si FS, walang problema eh. Nung unang assumption, yan ang ginawa natin. Kaso hindi eh. So, patunayan natin ngayon na magkaiba sila. So,
Yung AS prime mo is given as 392 pi. Anong problema dyan? Your F prime S is computed as new to 10.384 at 284. Pero yung Fs mo is already at 345. Bakit? Kasi greater than Fy, hindi pwedeng sumagad sa Fy. So, gamitin mo ang 345. Okay? Ganun lang yun. Pero pag less than siya, gamitin mo yung sarili niya. Ganun. So, finally, we have 750.625. Ngayon, para makuha mo yung bagong AS1, i-minus mo siya sa AS, yung AS2. And we have 1712.38. So, yan ang isasalpak mo ngayon dito sa AS1 tsaka AS2. Pero yung mga FS mo, FY yun. Walang problema doon. So, kaya, makukuha mong parehas ang sagot. 233.155. Okay? Either sa kanilang dalawa, pwede mong gamitin. Okay? So, medyo matrabaho lang yung sa tension part. So, nakita nyo na ngayon na meron palang advantages and disadvantages yung compression tsaka tension moments. Ayos na ako dyan. So, last problem. So, we have rectangular beam. Dito naman bias na to sigurado. Okay, kitang-kita nyo na. Kasi tinamad na ako mag-FX. Okay, so DL pa ko na, no? Medyo ano na tayo, no? Gawin na sa oras. Kaka-record lang ngayong araw na to. Okay, yan. So, 4:27 na. So, ito po yung solution. Wala din naman halos pinag-iba sa mga simula. Yan. So, kung mapapansin nyo, sa bagong given, 320 na siya, effective na 580. Yan. Yung bars, ayan. FY415, FRMC21. So, we have here the computations again. So, ginol lang natin dito is to get A. So, ito siya. 376.04 na. As observed, mas lumaki. Ibig sabihin, mas parang pinapakarga mo ngayon sa konkreto yung puwersa. Ibig sabihin, parang si ano hindi mag-yield, no? Si tension. Okay? So, obvious na hindi nga nag-yield. So, so assumption is not okay again because from here, naging ganito. Fs is less than Fy na. F prime S is greater than Fy. So, Ts does not yield. So, Fs is equal to Fs. But, Cs yields. So, F prime S is equal to Fy. Therefore, get another or new CNA. Again, equate T and Cc plus Cs. Then, kabaliktaran yan na nangyari. Dito naman ang Fy, nandito naman ang actual. Okay? O, ganun lang. So, beta 1 CCA and find C by shift solve. Yan. So, 364.84. Then, we have 310.114. So, these are the actuals na. Ito na yung bago. Yan yung magre-reflect sa totoong naging situation. Ano po? So, checking. Okay, it really yields ba? Or not? So, substitute. Ayan, so 353.843 yung ating Fs. So, greater than Fy na siya. Ay, sorry, hindi pala. Bakit gano'n? Okay, less than Fy. Okay, so it doesn't really yield. Doesn't yield. Okay, so, yun. Doesn't yield. So, next, F prime C, F prime S is yielding. Okay? So, greater than Fy siya. So, correct. Correct tayo sa both na assumptions na nung nagbago tayo ng CNA. So, si Fs is less than Fy. Therefore, compression controlled situation, we have 0.65 na reduction. Yan. So, paulit-ulit na ating ginagawa to from SRB pa lang. Ito lang yung mga dapat tandaan talaga natin. Yung mga yan, no? Okay, yung mga concept and principle napaka gaan, paulit-ulit na eh. So, yeah. And then, we have design moment to salpak, no? And we have concrete summation, CC, CS, and therefore, we have this answer. So, tingnan nyo na lang yung pivots na nilagay ko. Yan. Hindi naman mahirap yan kasi nakuha na natin yung A eh. Bago yan, yung bagong A. Tapos, tatandaan nyo lang to, A prime S, F prime S ito, yung F prime S pasado. Kaya 415 ka lang. Pero yung Fs hindi eh. Wala pa ng Fs dito kapag concrete, concrete summation. Ay, moment. So, as promised, so, sagutan natin siya sa tension part. Ayan, ganito naman siya sa tension part. So, T1, T2. So, AS1, AS2. So, ganun ulit. Kuha na naman ako ng bago na AS2 and AS1. So,
relationship between the two. So, substitute. Yan. So, tignan nyo. Naging 415 yung F prime S kasi nga, ano siya, nag-yield eh. Greater than Fy siya eh. Pero yung Fs hindi nag-yield kaya yung actual ang lalagay mo. And finally, we have 115, 1.43. And to get the AS1, subtract it from AS. 5,006. And substitute. Therefore, we have 621.68. Then, nagawa natin yung tatlong kategorya. Ito yung pinakamahaba talaga sa totoo lang. Mahaba para sa akin kasi gumawa ako ng tatlo para lang mapakita sa inyo yung tatlo. Pero sa quiz nyo, syempre, isang case lang naman yung gagana dyan sa bawat problem, di ba? So, alin na lang sa tatlo yung gagana. So, sana, alam niyo pa rin lahat. Ayun. So, meron pa isa dito sana, no? Gusto ko din talaga ipakita yung ganitong situation ng problem. So, ang dami na nating sample. Ah, Same lang din ang concept. Kaya lang, ah, magiging ano lang to, magiging tricky siya to the point na tinatanong ko, determine if it is safe. So, I need to evaluate this beam na may gantong load to get the maximum moment. And then, compare sa MU na makukuha ko. So, gawin ko, no? Pero mabilis. Hindi na ako, may gagawin lang ako na mas mabilis. Okay? Siguro, I want you to, you know, uh, tawag dito, do it manually. Pero ako, ang pagkuha ko ng design moment dito ay by using my Excel calculator. Ano po? Design calculator. Ayan. Daya kasi may ganyan pa. Okay, so, which is, papagawa ko din sa inyo as your project, no? So, eto siya. So, sa nakalipas na mga taon na nung nagtuturo ako nito, lahat ng gumagraduate may ganito. Okay? So, lahat sila nagiging programmer. Ayan. So, dahil moment analysis yung gagawin ko, so ito lang yung portion na to, yung kailangan ko. Sa kanyo na ngayon tanungin kung paano nangyari to. Pero lahat ng solution natin kanina is dito pumapasok. So, try mo i-check. I-check muna natin. Baka sabihin nyo dinadaya ko kayo. So, try natin itong number 3 kanina, no? Na hindi nag-yield yung tension. So, ilagay lang natin yung given. So, ang given dito sa AS is 1960 pi. Okay? Tapos yung A prime S is 312.5 pi. Yeah. Tapos yung mga details, nandito pala sa kabila. Ayan. Ang F prime C mo is 21. Ang FY mo is 415. Okay? Yung B mo is 320. Yung effective depth mo is 580. Automatic na siya compute ng beta 1 dito. Tapos, hindi pa ba ako nalagay? Yung D prime, 80. Yeah. Okay? So, yun siya. Okay? Hindi ko yan dinaya. 621.689. Ayun. 621.689. So, hindi ito, yeah, basta-basta. Pero, gagawin mo siya na naka-condition lahat. So, yung mga backup computation yan, as you can see here. So, marami yan. Pero, kaya nyo rin yan. Naniwala akong kaya nyo. Mas kaya nyo yan. Okay? So, ngayon, gawin ko yung number. Ito. Ang goal ko lang talaga dito is pakita sa inyo yung comparison. Tapos mabalikan natin yung theory. So, para mabilis lang, I will design this one. So, gaya ng ginawa ko kanina, ang bakal mo is, AS mo is 7 na 28. So, paano ba natin yun kukumputin? 7 na 28. So, 7, 28 squared by over 4. 13725. 7, 28 squared. Okay. 13725. Then, yung A prime S ko is 228. 392.5. Okay. Then, yung F prime C ko, 21 pa rin. Fy is 345 na. Then,
600 yung effective. Beta, beam is 350 mm. Then, yung ating D prime 60. Okay? 60. So, sabi dito, parehas nag-yield. Condition number 1. So, parehas lang tayo ng C at saka A dito sa unang computation. So, finally, we have 698.796. Okay? So, ang MU dito. So, I want you to, solve that manually para masanay kayo na hindi tinitingnan yung formula ba. So, 698.796 kilonewton meter. So, yan ang goal natin. So, ang tanong, safe kaya itong beam na to sa mga loads na nandito? So, bale, papasok na ako sa theory, no? So, by theory, kinukuha muna natin yung reactions eh. Diba? So, reaction, A, halimbawa to, tapos ito B. Okay? So, pansinin natin na yung loads dito is naka-service loads lang. PDL. Okay? This is symbol for service loads. Tapos ito din, service loads din. W, ibig sabihin yung uniform load yan. So, I need to factor it out first. No? So, yung 100, so DL siya, so 1.2. Ang factor ng dead load, di ba? Times 100. So, that is 120. So, PUDL na siya. Okay? So, that is 120. While this one, okay, 45 times 1.2. Tapos yung 75, 75 pala yung dead load, 1.2. Tapos yung 45 yung live load, 45. So, this is 1.6, di ba? So, i-add mo lang yun. Then, we have a WU which is 162. Okay? So, 162 kilonewton per meter. So, we have two loadings eh. Dati kasi may ganito pa ako noon eh. So, tinatanggal ko lang muna kasi baka matagalan tayo. So, no? Find the reaction para makadrawing ka ng shear and moment diagrams. Diba? That's the basic way on finding the maximum moment o maliban sa moment equation. So, ngayon, to get the reaction from A, mag-moment tayo sa B. Pero kunin ko na muna yung total dito. Ang total dyan dadaan sa gitna. So, paano kunin yun? That is 162 times 5 span ng uniform load. So, that is 810. Okay? Coinciding the center of the uniform load. That is dropping on half of the 5 meter length. So, that is 2.5. No? So, yun. Pwede na tayo mag-moment sa B. So, that is 810. Taking moments at B. Clockwise direction is positive. Kasi unahin ko muna si RA. Kunwari X siya. Ang moment arm niya ay 5 plus 1.5, 6.5. Equals, kasi lahat na ay counter. Yung sa 810, counter na siya eh. So, sa kabila na siya. So, that is 810 times 2.5. Tapos si 120 is 6.5. Yan. So, unknown mo si RA. So, shift sub mo na. Yan. So, 431.538. Yan. So, 431.538. Ngayon, si RB naman. Yan. So, yan, no? Mabilis dapat mag-moment, ha? Yan, mabilis dapat mag-reaction. Yan. Yung mga theory people. So, to get the B, reaction sa B is, i-ano lang natin, i-minus na lang natin siya sa mga Y's. Ayan, so 810 yung pababa, tsaka yung 120. I-minus na lang natin yung RA. So, sabi nga nasa X daw yun. So, 498.461. Tama ba? 498.462 pala. Yan. So, that is in kilonewton. Yan. So, mabibigat din, ano? Almost mabibigat din. So, ang gagawin mo dyan, para ma-ensure mo kung tama yung reaction mo, mag-moment ka naman sa A. Baka kasi naman na dadali tayo, baka magkamali pala, ano? So, or, kapag nag-share diagram ka, dapat masiro siya sa dulo. Diba? Parang ganun. So, ganun na lang siguro gawin ko. Mag-share muna ako. So, angat ng 431.
Di ba? Tapos, baba ulit kasi may 120. So, parang nangyari, nagkokontrahan silang dalawa, pero lamang pa rin si RA. So, ang gagawin natin, i-minus na natin yung 120. So, 431.538 minus 120. So, 311 lang to. Okay? 311 lang yan, 0.538. Tapos, walang load ito. So, yung A to yung 1.5 lane, walang load, so straight line lang. Then, may load na tayo, uniform load. So, i-minus mo yung value ng 810. So, that would be a 311.538 minus 810. Dapat yan, negative 498. So, ito nga yun. So, negative 498, and this is linear first degree. First degree. Yan. So, negative 498.462. Yan ang kanyang shear diagram, wherein yung zero nandito sa gitna nung uniform load. So, madali lang siya sa ngayon. Ano po? Okay, sa ngayon. Anyway, so this is the shear diagram, and this will give you the max moment. Yung zero shear dito. So, actually, pwede mo na kunin yung ano dyan, moment diagram niya. No? In the moment diagram that will give you a positive value, and the moment that will give you the highest value ng moment is this area. Actually, so yun. Kasi by concept ng Mech 3, Mech 1, tsaka Mech yun, Mech 1, okay? So, area daw ng load is shear, and area of the shear is the moment. So, ito yun eh, ito yung magbibigay sa atin ng moment. Ganun lang. So, kahit hindi mo na drawing, ang goal mo lang naman is to get the max moment eh. Okay? And then, compare that to MU. Okay? So, dapat equal, or this is less than, no? Or equal to, no? Para masatisfy natin siya na okay yung beam natin. Hindi dapat lumalaki yung dinadala niya sa kaya niyang dalhin lang. Okay? So, if we get this area, no? This is X eh. Tawagin natin X yan kasi hindi na sure. Hindi sure tayo kasi nga hindi pala, hindi tayo sure, hindi pala ito tatama sa gitna ng 5. So, try muna natin gawing X lang ito. Ito mag-ratio in proportion tayo. So, 5 minus X, no? Para makuha natin yung area ng triangle na to by area method. So, di ba? So, by ratio in proportion, this is 311.538 all over X. So, yung ginagawa ko, mga techniques na lang sa theory, and next. So, this is 498.462 all over 5 minus X to find this X. So, prove yan na hindi yan sa gitna ng 5. 192, 1.92 lang pala ang 1.923 ang X. So, pwede ko na kunin yung area. So, yung area ng square, ng rectangle. So, 311.538 times 1.5. Yan yung area ng rectangle pa lang na to. Tapos, plus the area of the triangle here. So, 311.538 times 1.923 all over 2. Triangle eh. Okay? So, 766. That's the max moment. 766.85 kilonewton meter. And this is sadly greater than your capacity. So, yan yung application ng ginagawa natin, no? Ibig sabihin, this is not safe, no? It is not safe. You will adjust your beam, diba? Or you will adjust your buckles, diba? And pag investigation, ang hirap mag-trial and error. Hindi mo alam kung saan ka mag-adjust. So, kaya meron tayong ganito sana, Excel. Kasi dito, mabilis ka lang magpalit-palit. Yan na, makukuha mo na siya. So, kung ginawa ko kayang instead of 3 to, o 2, gawin ko 4 to, hindi magpo-compute ng mabilis. You have so many descartes to get the maximum moment. Pwede ka mag-moment equation actually. Yung mag-cut ka dito, di ba? Then find the moment equation for the whole, and we'll get the maximum moment. Derivative mo lang yun, and so on and so forth. Okay? So, palagay ko, sapat na ako dito. Kaya feeling ko, mag-aaral ka mabuti. So, sige. So,